natatandaan nyo kanina natalakay natin yung nangyari dun sa hearing na kung saan nabuking mga kababayan or ibinulgar ni Congressman Chua yung patungkol po sa 612.5 milyong pesos na dapat hinahabol ng taong bayan kay Sara Duterte. Ngayon naman mga kababayan, ang pag-uusapan naman natin kung paano dinoktor yung mga resibo para pagtakpan yung anomalya mga kababayan at kung paano nanuhol ng mga staff para hindi magsalita at sumang-ayon dun sa anomalya na ginagawa na kung saan ninanakaw di umano ang pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, pakinggan po natin nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa News 5 Everywhere, petsa at perma sa ilang resibo na isinumite ng OVP sa COA, kinwestiyon ng mga mambabatas. Bakit mga kababayan? Kasi kung matatandaan nyo, yung mga resibo na isinubmit sa COA, yun pala po ay taong 2023. Na kung saan mga kababayan, yung mga resibong taong 2023, yun yung ginagamit na pangtapal or pantakip dun sa naging paggasta nila noong 2022. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Pinuna ng Kamara ang mga umano'y bogus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng... Wala yung isa, nakatakas na, nakatakbo na, nakapunta na ng Los Angeles, California mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, magkakasama sila nung ginagawa di umano ang pangungurakot at pagkuha ng pera ng taong bayan. At ngayong tinatanong na sila ng mamamayan, yung isa-isa na silang nagpupulagas mga kababayan, ika nga, nag-aalisan, nagtataguan at kanya-kanya mga palusot na. Ganyan po sila. Ganyan yung gawain nila. Tapos pagka tinatanong sila pa ang galit, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kami nga hamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sabi ng komite, nakalipad na pa Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Kinumpirma naman sa hearing ni Attorney Michael Powa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. So ibig sabihin mga kababayan, yun ngang resibo na ipinakita nila sa COA nitong OVP, yun po ay taong 2023 na ginagamit nila na pantapal para hindi sila mahulit mapaghalataan kung paano nila nilustay at ginasta ang pera ng taong bayan noong taong 2022. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Nalustay na yung pera tapos ang gagamitin mong date taong 2023 kung kailan tapos na mga kababayan. Saka kung titingnan po natin, tingnan yung mabuti kung paano halos magkakatulad, magkakapare-parehas yung mga pirma mga kababayan at halatang dinoktor talaga. Hindi nyo ba mga kababayan napapansin? Bakit yung nagiging issue ngayon patungkol sa pagdoktor ng resibo? Samantalang nung panahon na naging mayor yung mga Duterte, dyan po sa Davao, di ba ang isa sa nadiskubre ni General Torre mga kababayan, ang pandodoktor din ng mga krimen, mga kababayan, ng mga kriminalidad dyan po sa Davao. So ngayon kung makikita nyo, dito naman ang pinag-uusapan kung paano dinoktor yung mga resibo para makalusot sa COA. Kaya nga kung titingnan natin, dapat ang COA dito mga kababayan, may pananagutan din. Bakit? Dahil hindi nila sinuri ng mabuti kung tama ba
or hindi yung isinusumiti sa kanilang dokumento ng OVP. Kasi kita nyo mga kababayan, saan ka nagkatala? 2022 naglustay sila ng pera ng taong bayan. Ang gagamitin nilang resibo 2023. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Yan. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat. Pero hindi ito bumenta dahil hindi isa, kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. So it could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may questionabling mga pirma. Diba? Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Kaya nga, Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. There are only two things na pinuntahan yung pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. alam nyo mga kababayan kung tutuusin, etong investigasyong ito, eto mga kababayan, kung talagang eto kinurap yung pera ng taong bayan, kung hindi na maipaliwanag, pwede na itong pumasok mga kababayan dun sa malversation na sinasabi. Kasi kung titingnan po natin, ano ba ang sinasabi ng malversation mga kababayan? Is a noun that means misconduct or corruption in a public office, trust, or commission. It can also refer to corrupt administration. For example, a mayor might be impeached for malversation if they can use their office for personal gain. Ngayon mga kababayan, kung hindi maipakita yung accomplishment, kung walang accomplishment mga kababayan, tapos ang pinakamasakla pa, kung hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng taong bayan, kung tutusin naandi dito na lahat sa ginagawang ito ng Kamara na investigasyon, naandyan na lahat yung dahilan para ma-impeach etong si Sara Duterte. Bakit mga kababayan? Kasi hindi na siya nagpapaliwanag, hindi na siya pumupunta sa mga patawag ng Congress, at hindi na siya mga kababayan nagsasalita about sa paglustay ng kanyang departamento ng pera ng taong bayan. Kaya nga dapat sa lalo't madaling panahon ma-impeach etong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, pag ito yung pinagbasihan at pinagmula ng impeach, malaki ang posibilidad na ma-impeach etong si Sara Duterte. Yan po yung nakikita ko dyan mga kababayan. Kung ako po ang tatanungin nyo, in my personal opinion, bakit mga kababayan? Kasi ang pinag-uusapan dito, pera ng taong bayan. Kasi pagka nakalusot ito sa Kamara, tandaan po natin, pagka marami mga kongresista ang bumoto dyan na ma-impeach etong si Sara Duterte, pupunta po yan sa Senado at magkakaroon ng hearing dyan ng napakatagal na hearing mga kababayan. Kung matatandaan nyo, yun nangyari kay Renato Corona ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, at yung envelope issue nitong si ERAP mga kababayan. Diba kung titingnan nyo, umabot ng 1 buwan yung hearing ata nun. Pakitama na lamang po ko mga kababayan kung ako po ay mali. So ngayon, eto, kung nakikita natin dito, kung hindi humaharap etong si Sara at kung hindi siya harap sa Senado, kung sakaling magdire-diretso etong impeachment na ito mga kababayan, baka ang mangyari, ma-impeach talaga siya. Or di kaya naman, para hindi matuloy yung impeachment niya mga kababayan, ito yung payo ko sa mga DD-shit. Gayahin nyo yun nangyari nung panahon ni ERAP na kung saan nagrally sa EDSA yung mga tao at pinababa sa pwesto etong si ERAP. Kaya nga ito, kung matatalino yung mga DD-shit, dapat kapag ka nagkakaroon na ng hearing about impeachment, mismong kayong mga DD-shit magrally kayo sa EDSA at patalsikin nyo etong si Sara Duterte, pababain nyo sa pwesto. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, etong lahat ng pinag-uusapan dito sa Kamara, naandi dito na lahat ng grounds para ma-impeach etong si Sara, lalo na't hindi na siya nagpapaliwanag. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito sa mismong actual video mga kababayan na kung saan, talagang nadiskubre ng mga mambabatas na talagang dinoktor. Yung mga pirma mga kababayan, dinoktor yung resibo para nga naman mapalabas na talagang na-liquidate nila
yung paggasta ng pera ng taong bayan. At maganda yung pinuntahan at hindi na ibulsa. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Ito naman nakita nating balita dito po sa News 5 Everywhere ulit. Ano po, i-play na po natin. Is the date legible po sa inyo? Can you see? I'd like to confirm that the date... Saka mga kababayan, masakit yun. Kung sakali na magtuloy itong impeachment nitong si Sara, dalawa lang yung pagpipilian dito ng mga DDSHET, mag-rally sila at patalsikin nila mismo itong si Sara Duterte para hindi lang ma-impeach at makatakbo pa sa kung anumang posisyon na gusto niyang takbuhan. Kasi tandaan po natin, pagka ang isang politiko na impeach po yan mga kababayan, lalo na itong si Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo kahit na anong posisyon sa ating gobyerno, kahit pa barangay captain, hindi na siya makakatakbo. Ano po, kaya walang pagpipilian dito mga DDSHET kung hindi hayaan nilang ma-impeach itong si Sara or sila mismo ang magpatalsik kay Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. That it says is actually December 28, 2023. Ah. Do you see that, Attorney Camora? Yes, Mr. Chair. And supposedly this was attached. I'm not sure if this would come in for the first batch of response in December 2023 or if it came in. Sabi dito, pwede barangay tanod. Baka nga kahit barangay tanod, di na pwede. Katulong, pwede. With the second. Alalay ni Digong. Mga kababayan, pwede kasi anak niya naman yun. Anyway, pagpatuloy pa natin. Batch of response noong March 2024. But this is supposedly a DEP presented for the fourth quarter of 2022. Isn't it strange, not really strange, it's outright false for it to justify an expense in 2022, but the date is 2023. Oh. Would that be correct, Ms. Camora? Attorney Camora? That is correct, Mr. Chair. Actually, one of the findings under the notice of suspension is that some of the acknowledgement receipts were dated December 2023. Ayan! And some were even undated. Yes. And this would be the basis for disallowance? Or was this, this was the findings of the AOM po, no? Yes, that is under the notice of suspension na po, Mr. Chair. Since nakapag-comply na sila, so yung observation namin was already under the notice of suspension po. Okay. How would it be complied po, Attorney Camora? How did they rectify the AR? My understanding po is pag submitted po yung AR, this is already supposedly presumed to be regular, and then you have an outright problem such as 2023. Although you might say na typographical error, but correct me if I'm wrong, this happens more than once po. Is that correct, Attorney Camora? That is correct, Mr. Chair. Would you know how many ARs exactly yung dated 2023 submitted for 2022? Mr. Chair, we have attached it in the original notice of suspension. However, we do not have the figures today. Sige po. Well, just to help you po, no, based on our study, 158 of the acknowledgement receipts have that typographical error. We would understand the typographical error if it happens once or twice, and at most for one individual to make that mistake multiple times. But for supposedly acknowledgement receipts which come from different sources, this should be different people issuing it po, diba? These are different people signing off for different expenses. Tama. Now, for 158 people to make the same mistake, is that something that would be acceptable? Is that an acceptable margin of error for the COA? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabihin pagkakamali yan eh. Hindi pwedeng sabihin pagkakamali. Saan ka ba naman nagkatala? Halos yung lahat ng tinutukoy na taong pumirma mga kababayan, nagkamali lang ng date lahat? Hindi kasi pwedeng sabihin pagkakamali lang to. Ito sinadya to, mga kababayan, para pagtakpan yung nangyaring anomalya noong 2022. Ano po, at ang ginamit nila na resibo, pinakita nila mga kababayan, ay etong taong 2023. Na kung saan ang nakalagay pa nga dito, December 25 bata to mga kababayan, 2023. Ito yung ginamit nilang pantapal dun sa taong 2022. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mr. Chair, they answered in their compliance
As to the Mr. Chair, apologies. Maybe what is this? Dapat kasi ang COA, meron silang spokesperson na medyo magaling-galing din, mga kababayan, at kayang sumagot sa mga itinatanong ng diretsuhan ng Kamara. Kasi parang ang nakikita kasi ng taong bayan dito, medyo maano yung representative, mga kababayan, ng COA. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Does it mean to answer with the compliance? So they took back yung AR na mali po yung date, or? no, Mr. Chair, yung compliance nila contained their answers why they had acknowledgement receipts dated December 2023 and undated acknowledgement receipts. And what was the answer po, Attorney Camora? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Mr. Chair, apologies. I think that portion would suffice po, Attorney Camora. Oh. So the answer of compliance, they did not dispute, they did not take back the ARs, but they simply gave that. Eto, tanong ko, mga kababayan, kayo ba naniniwala kayo na etong pangyayaring ito, na kung saan, mga kababayan, sa glip na nakalagay dito, December 25, 2022, mga kababayan, kung makikita nyo naman, eto, yung nakalagay dito kasi, mga kababayan, na dated, ito yung ginamit na resibo for 2022. Kaso nga lang, ang nakalagay na date, December 12, December 25, 2023. Mga kababayan, eto ba, naniniwala ba kayo na ito'y pagkakamali lamang ng OVP? Kasi hindi lang isang tao, mga kababayan, hindi lang isang resibo yung may mga error. Ano po, kung hindi, madami. Mga kababayan, kayo ba, naniniwala ba kayo na pagkakamali lang yan or sinadya? Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, hindi pwedeng sabihin pagkakamali yan. Sinadya ito, mga kababayan, kaso nga lang hindi nila napansin yung date. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Defense that it was an inadvertence, or basically typo nga po siya. But precisely the point, Mr. Chair, that I think that the committee should consider is that it's a typographical error for 158 acknowledgement receipts. Diba? This is not something that I think... 158, lahat yun nagkamali. Lahat yun mali, mga kababayan. Lahat yun typo error. Naniniwala ba kayo doon? Ako hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Okay lang sana kung isang resibo yung nagkamali. Kaso nga lang ang problema, 158 na resibo yung sinasabi na nagkamali lang daw yung OVP. Ano po, so hindi pagpatuloy pa natin? Although we do not argue with the COA, of course, this is their jurisdiction. It is precisely their decision if that compliance would be... Ang isa sa may problema dito, ang COA. Dapat kasi in-scrutinize ng COA ng mas maayos, tinutukan nila ng mas mabuti etong ganitong klase ng bagay kasi hindi po ito basta-bastang usapin. Ang nakasalalay kasi dito, mga kababayan, talagang pera ng taong bayan na dapat na-scrutinize ng mas maayos, ng mas mabuti. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sufficient. However, I think for us to consider in strengthening the laws that we are going to craft, in support perhaps of the joint memorandum circular, I think we have to be stricter with the acknowledged receipts to be issued. Because, Mr. Chair, I would like to propose one thing. Of course, the COA will not be able to answer this. But given the timeline po, no, September 2023 yung first na AOM, October 2023 was the compliance with the first batch of ARs, and then December 2023, the notice of suspension. And that was the time siguro po, no, that they were coming up with these new ARs. It would make more sense, Mr. Chair, for them to make that mistake. Because pag nagkaka-typographical error po natin sa date, the usual mistake is you put on the date that is current. Isn't it possible, Mr. Chair, based on human experience, isn't it more likely that these ARs were prepared a year after the fact already? That they were prepared in December 2023? Because this precisely coincides with the date in which they submitted the second batch of the ARs. Kaya nga sabi dito ni Aren Villarreal, sabi niya dito, COA po kasi basta kumpletuhin lang ang requirement nila, okay na.
Yun nga ang problema mga kababayan, dapat ini-scrutinize nga nila ng mas mabuti, tinututukan nila, hinihimay nila bawat resibo para nakikita nila kung may pagkakamali or wala. Kasi kung titingnan natin, hindi lang yung OVP yung may mali dyan eh. Ang isa sa may mali din dyan mga kababayan, yung COA kasi hindi nila inaudit ng mas maayos. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM, and after the notice of suspension, when they were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. Tama. I think this is something that the committee should consider, especially when it comes to the compliance with the COA. We are not faulting the COA, of course, and we respect them. This is their jurisdiction. But one thing that we understand that we see from the COA is that generally they are not really ministerial, but they would err on the side of caution rather than put themselves in the place to, exercise discretion regarding the disbursements by any agency. Sa kanila po, as long as complied yung DEP, and as long as there's an explanation, they would accept it. However, I think the COA has to go above and beyond that requirement. Because, Mr. Chair, just to highlight also how spurious this seems and how bogus. If bogus December talaga. 2022 po yung date dapat ng AR, tapos December 2023 yung date, it wouldn't even correspond to any confidential funds. It's not possible if ever the reasoning was nagkapalitan ng AR, because I understand that might be one of the excuses for inadvertence. Baka nagkapalitan yung AR for December 23 and December 2022. Pero wala pong December 2023. If we recall, the fourth quarter of the confidential funds for the Office of the OVP was never dispersed. They chose, although it was already included in the... Siguro ang nangyari dito mga kababayan, sa pagmamadali nila, hindi na nila nakita yung date. Mga kababayan, ano po, sa pagmamadali nila na makapagbigay agad ng mga pinagdalhan ng pera, mga kababayan, yung mga resibo na pinaggamitan ng pera ng taong bayan, hindi na nila nakita yung date. Ang problema nga lang mga kababayan, ang tanong ngayon, kung ang resibo lang na naandi dito is for 2023 mga kababayan, nasan yung mismong resibo na pinaggamitan ng pera ng taong bayan for 2022 talaga? Kasi kung titingnan natin, yung ginamit kasi nila for 2022 is nakadated for 2023. So ngayon mga kababayan, ang tanong dyan, nasan yung ibang resibo? Kung wala silang may papakitang ibang resibo, isa lang ibig sabihin yan, walang pinagdalhan ng pera ng taong bayan kung hindi naibulsa yan. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Our General Appropriations Act, they chose not to disperse yung fourth quarter. So saan po na ilalagay itong December 2023 AR if in fact they would say inadvertence, nagkapalitan yan? Or if they say typographical error naman, it wouldn't make sense. What's that doing in December 2022? 158 times po nangyari. More likely, this was the same mistake committed by perhaps a few persons, which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? Can you... Tama. Kasi bogus talaga yan mga kababayan. Kung wala yung ibang mga resibo, at kung ang pinapakita lang nila na resibo mga kababayan na ginamit nila for 2022 is yung 2023 mga kababayan, ibig sabihin, nasan yung pera ng taong bayan? Nasan ang pera ng mamamayang Pilipino? Kung wala silang may papakita na resibo na pinagdalhan ng pera ng taong bayan, isa lang ibig sabihin yan, nakurap ang pera ng mamamayan. Ano po, kawawa naman yung mga taxpayers, kawawa naman ng taong bayan. Kasi pagdating sa usaping pera nila, hindi na nga nagpapaliwanag yung mismong ulo, mga kababayan, yung mismong tinitingala dun sa dalawang departamentong yon, hindi na nga nagpapaliwanag, umiiwas na nga yung iba, naglalayasa na, yung iba, kanya-kanyang tago na mga kababayan, tapos ngayon may makikita pa tayo na ganito na kung saan dinodoktor ang mga resibo. Ano po, so kayo, anong komento nyo mga kababayan hingil dito sa usaping ito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa sinasabi na typo error lang daw mga kababayan, pero ang tanong, nasaan yung ibang resibo? Kung etong for 2023 ay ginamit for 2022, nasaan yung totoong resibo ng for 2022?